Game 1, Mansalay Black Knights versus Nauhan Exterminators. Puno na nga ang mga pwesto sa labas at lalo na sa loob ng Coliseum. Makikita nga ang malaking bilang ng mga nakaberde sa ilang bahagi ng audience area. Ito nga ay ang mga taga-Nauhan at dahil malapit lang naman sila sa Kalapan ay natural lang na sila ang maging pinakamarami rito. Sa likuran naman ng bench ng Mansalay ay naroon na nga rin ang mga nakaitim na nag-iingay na para ipadama sa mga taga rito ang mainit nilang suporta sa Black Knights. Naglalaban ng malalakas na cheer ng mga supporters ng dalawang koponan. Bago nga magsimula ang finals ay ngayon din ang announcement sa kung sino ang magiging most valuable player ng season na ito. Marami na nga ang sinasabing si Maki Romero ito. Si Mendez kasi ay nagkaroon ng isang kulang na laro at isang game na maliit na minuto lang ang kanyang nilaro. Maging si Mendez nga na wala pa sa loob ng court ay alam na rin ang kanyang kuya Maki ang matatawag dito. Hindi ko nagawa ang pangako ko kay Andrea na ako ang magiging pinakamagaling na basketball player sa Oriental Mindoro. Sabi nga ni Ricky sa kanyang sarili. Sila nga ng kanyang team ay nasa loob ng isang kwarto sa venue. Ganoon nga rin ang team ni Maki dahil lalabas sila mula sa magkabilang entrada ng court. Kapag tinalo mo si Maki Romero sa finals, kahit pa siya ang maging MVP, kung hindi naman sila magcha-champion ay mababaliwala lang ang award na iyon. Tandaan mo Ricky, mayroong award na finals MVP. Sabi nga sa kanya ni Andrea kanina. Oo nga, ganoon na lang siguro. Kailangan talagang kami ang mag-champion. Pasensyahan na lang Kuya Maki. Mula nga sa loob ng court ay nagkaroon muna ng kaunting pasasalamat si Gob sa mga narito. Nagkaroon din siya ng kaunting speech at sinabi rin niya sa mga manonood ang patungkol sa nalalapit na pagbuo ng Oriental Mindoro Tamaros team. Sasali raw sila sa gaganaping Mima Europa League sa April at pagkatapos ay maghahanda na sila para sa gaganaping Maharlika Basketball League sa Oktubre. Nakapagbigay ito ng excitement sa mga taga Mindoro, pero si Mover Flores na nasa audience area ng oras na iyon ay napaseryoso na lang sa mga sinabi ni Gob. Katabi nga ni Mover ang kanyang mga players at sa itaas naman ay naroon ang team ng Bako na pinapangunahan ni Larry Dizon. Makikita nga rin sa kaliwa ng Kalapan team ang team ng Pola. Magkatabi nga sina Tristan at Marky na nakasuot ng itim ng oras na iyon. Nakapusta na ako, wika nga ni Marky kay Tristan na napatango naman. Saan ka pumusta? Sa Nauhan? Wika ni Tristan na bahagyang ikinatawa ni Marky. Sa Mansalay, tiwala ako kay Ricky, hindi matatalo ang isang iyon. Kampanting wika ni Marky na iginangiti naman ni Tristan. Ganoon din daw siya kay Ricky, malaki ang tiwala na sila ang magkakampyon sa taong ito. Ang team ni na Henrik ay nandito rin at halos lahat ng mga players ng OMPL ay narito sa loob. Si Dre nga at ang team ng Rojas ay nasa kabilang dulo ng audience area, katabi nila ang team ng Pinamalayan. Makikita nga rin ang team ng Bulalakaw sa may kaliwa sa may sulok. Ilang sandali pa nga nang matapos na ang speech ni Gob ay doon na nga nito iniabot sa MC ang mikropono. Ito ay para papasukin na sa loob ng court ang dalawang team na maghaharap sa finals. Makikita sa magkabilang entrance ang dalawang koponan. Si Gerald Valdez ang may hawak ng bandera ng team nila habang sa kabila naman ay si Maki Romero. Kinalampag na nga ng Kalapan Band ang tambol nila nang mula sa magkabilang entrada ay bumukas na ang daanan at pumasok na ang dalawang team na maglalaban. Dito na nga nagtayuan ng lahat at pumalakpak. Kasabay rin ito ay ang pagpapakilala ng MC sa bawat players. Una ay sa Nauhan at ang panghuli ay sa Mansalay. Ang mga supporters ng dalawang team ay nagwala at kinalampag ang buong venue. Ang lakas ng mga naging cheer nila at ang mga nasa labas naman ay nag-ingay rin na naging dahilan upang mas makapagbigay ito ng intensidad sa mangyayaring laban. Si Ricky nga ay napangiti na lang ng pagmasdan ang napakaraming manonood. Pakiramdam niya ay kagaya ito noong opening game kaso
Ang kaibahan ngayon ay mas marami na ang sumisigaw para sa kanila. Bigla rin bumalik kay Ricky ang mga panahong naglalaro siya lagi rito noong interbarangay. Napatingin tuloy siya sa isang lugar kung saan ay makikita ang mga kabarangay niya sa Kanubingwan. Napakaway pa nga siya nang makitang naroon ang kanyang ama't ina. Napaseryoso na nga lang din siya sandali nang makitang katabi ng nanay niya si Lionel. Nandito si Lionel. Oo nga pala, sabi niya ay pupunta siya. Bago nga mag-warm up ang dalawang team ay ini-announce na nga rin kung sino ang OMPL MVP ngayong season. Nang i-announce na nga ito ng MC ay doon na nagwala ang mga taganauhan dahil si Maki Romero ito. MVP! 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 Bulalas ng lahat ng si Romero ay naglakad na nga papunta sa gitna. Naroon nga mga opisyales ng OMPL, si Gob, ang dalawang congressman ng Ormin at ang mayor ng Kalapanat-Nauhan. Iniabot nga ni Gob Jerry ang tropeyo ng MVP para kay Romero at doon na nga pinalakpakan ng marami si Romero. Congrats, sabi ni Gob na kinamayan agad si Maki. Aasahan kita sa Ormin team. Nang marinig naman ito ni Maki ay napangiti siya kay Gob. Hindi siya nagsalita tungkol doon, bagkus ay nagpasalamat na lang siya at kinamayan din ng iba pang naroon sa gitna. Nagkaroon pa nga ng picture taking at makikita nga ang pagseryoso ni Hendrik nang makita iyon. Ilang taon naman kasing siya ang naroon lagi. Ilang taon siyang MVP at nakakapanibago raw dahil hindi na siya ang nakakuha nito ngayon. Sa mata ng marami ay tuwang-tuwa sila dahil sa bagong MVP ng OMPL. Kaso, para sa mismong tumanggap ay wala lang ito. Pakiramdam kasi ni Maki ay hindi niya deserve ito lalo pat may talo silang isa sa regular games. Kung nakompleto niya ang games, baka ikaw pa ang naging MVP. Kaya nga kailangan talunin namin ang team mo para makontento ako sa award na ito. Ang pangit naman yatang ako ang MVP pero matatalo lang sa finals. Sa pagbalik nga ni Maki sa bench nila na dala ang MVP trophy ay siya namang pagpasok ng mga players sa loob para mag-warm up. Sa isip nga ng mga kasamahan ni Romero ay kailangang manalo sila sa unang game. Napatingin nga sila sa kalaban at napakuyom sila. Iisa nga ang nasa isip ng mga kakampi ni Maki ng pagkakataong iyon. Ang manalo. Ito lang ang kailangan daw nilang gawin sa larong ito. Habang tumatakbo ang minuto ng warm up sa itaas ay unti-unti na rin kumakabog ang dibdib ng mga manonood. Palapit na nga ng palapit ang pagsisimula ng game at nang tumunog na nga ang buzzer ay doon na muling nagwala ang mga manonood. Ang mga players ng magkabilang team ay nagpunta na nga rin sa gitna. Ngitian nga lang ang naging reaksyon ni Maki at Ricky sa isa't isa. Si Gerald nga ay kinamayan pa si Dexter Garejo habang si Neryo naman ay napaseryoso nang makita si Marlon magbuo. Nakita kasi niya ang malaking improvement nito at ito raw ang dapat niyang paghandaan mamaya. Seryosong tingin na naman ang ginawa ng dalawang coach. Walang salita at tanging pakikipagkamay lang sa isa't isa ang ginawa ng dalawa. Pagkatapos nga nito ay nagbalikan na nga ang dalawang team sa bench at dito na nga napalunok ang mga manonood. Ang laro ay magsisimula na nga talaga. Mansalay Black Knights 14-0. Ricky Mendez number 3, 5'6", point guard. Andrew Salome number 20, 6'0", shooting guard. Gerald Valdez number 23, 6'3", small forward. Arjon Balbuena number 17, 6'7", power forward. Marlon Magbuo number 6, 6'9", center. Nauhan Exterminators 13-1. Leo Kasapaw number 33, 6'2", point guard. Maki Romero number 24, 6'0", shooting guard. Dexter Garejo number 9, 6'4", small forward. Jansen Ledesma number 20, 6'8", power forward. Chris Neryo number 4,
6'9", center. Pumwesto na nga sa gitna sina Marlon Magbuo at Chris Nerio. Parang galit nga sa isa't isa ang dalawa nang sila ay magharap, samantalang ang mga kakampi naman nila ay napahanda na rin. Si Maki at Ricky nga ay nagkatinginan pa at sabay na napatango. Pumunta na nga ang refer sa gitna at dito na nga lalong napahanda ang mga manlalaro. Ang mga supporters naman ng dalawang teams ay kinalampag na ang buong Coliseum at sa pagtalang ng bola sa itaas ay doon na nga sabay na tumalon ang dalawang sentro na nasa gitna. Parehong mataas tumalon ng dalawa, kaso isa lang ang magwawagi rito at ang nakapalo nito ng maayos ay si Nerio. Tumakbo na nga ang oras at dito nga ay makikitang nasambot agad ni Kasapaw ang bola at sa paglapit sa kanya ni Mendez ay agad niyang ibinato ito papunta kay Romero na mabilis namang hinabol ni Andrew Salome. Sa nauha ng unang possession at si Maki nga ay ang bilis na naibaba ang bola. Marahan siyang huminto at nang makita ito ni Andrew ay mabilis niyang dinikitan ito. Pero si Romero naman ay bumigla ng paghakbang pauna. Hinawi rin ng isa niyang kamay ang katawan ni Salome. Napaatras si Andrew at ito na nga ang pagkakataon ni Romero para pumuntos. Isang pagtalo ng kanyang ginawa at napangiti pa siya nang sabayan siya ni Magbuo. Ang taas tumalo ng isang ito. Sabi nga ni Maki sa isip na walang takot na nagpakawala ng jump shot. Tinaasan niya ang bitaw sa bola at si Marlon ay napaseryoso dahil akala niya ay nahuli na niya si Romero. Kaso, iba nga ang nangyari sa pagkakataong iyon. Hinalit ng bola ang basket at dito na nga napatakbo si Maki para habulin si Mendez na mabilis na pinatalbog ang bolang sinambot nito mula kay Marlon. Mabilis namang nakahabol si Romero, kaso bumigla ng abante si Ricky at nilampasan niya ang humarang sa kanyang si Maki. Nagkatinginan pa nga sa mata ang dalawa, kaso isang mabilis na crossover naman ang ginawa ni Ricky na ikinatuwa pa rin ng kanyang defender. Kumawala nga ang mabigat na pagdiin ng mga paa ni Maki at bumigla siya ng talon para maabutan si Mendez. Naabutan pa rin ni Maki si Ricky, kaso ito ang gusto ni Ricky Mendez, ang challenge. Bumigla nga siya ng hinto at ang bola ay pinatalbog niya sa pagitan ng kanyang mga binti. Kasabay ng mabilis sa paglampas ni Maki ay siya namang bigla ang paghabol niya sa kanyang binabantayan. Napangiti na nga lang si Ricky dahil ang bola ay tumalbog na sa tabi ni Maki at dumiretso ito sa dumating na si Gerald. Isang bounce pass ang kanyang ginawa. Nagwala nga ang supporters ng Mansalay dahil doon. Isang libreng layup ang nagawa ni Valdez at paglapag nito ay agad din silang tumakbo ni Mendez sa side ng nauhan para humanda sa depensa. Ang unang quarter ay naging dikitan ng laban at ang mga manonood ay hindi pa masabi kung sino ang nakakakuha ng momentum. Sa bawat pagpuntos ng nauhan ay may sagot ang Mansalay. Sa bawat highlights ni Romero ay may sagot ding highlights si Mendez. Sa natitira ngang 20 segundo ay tabla sa 26 ang score at makikita ang pagbaba ni Mendez sa side nila na dala ang bola. Hinarangan agad siya ni Maki Romero at makikita ang pagngiti sa labi ng dalawa. Sa pag-atras ni Mendez ay dito na nga siya umabante at inatake niya ang depensa ng kanyang kuya Maki. Pinatalbog ni Ricky ang bola mula sa kaliwang kamay papunta sa isa. Kumanan siya at sa pagsabay ni Romero ay siya namang biglaan niyang pag-sidestep. Napangiti naman si Maki dahil mabilis niyang naabutan ito. Kaso sa muling pagkaliwa ni Mendez ay doon na nga siya nabangga sa screen na binigay ni Magbuo. Nagkaroon ng espasyo si Mendez mula sa kanya at ito ang naging dahilan para si Nerio ay kumawala ng bantay kay Magbuo. Papaubos na ang oras at ang lahat ay nakaramdam ng kaba. Kasabay ng paglayo ni Mendez ay ang biglaan ding pagkawala ni Valdez mula sa depensa ni Garejo nang gamitin niya ang screen na ibinigay ni Balbuena. 5 segundo. Huminto si Mendez at hinawakan ng bola. Si Nerio naman ay mabilis na humabol sa kanya habang si Romero naman ay ganoon din ang ginawa, kaso ibinato ni Mendez ang bola sa basket nang hindi inaasahan.
Hindi niya itinira ang bola. Bagkus sa isang pasa ang ginawa niya sa tumalo na sa ere na si Marlon Magbuo. Isang pick and roll play iyon at bago matapos ang quarter ay isang alley-oop dunk ang ipinamalas nila ng kanyang sentro. Matapos ang dunk ni Magbuo ay doon na rin tumunog ang buzzer na kinadagundong ng buong venue nang ang mga taga-Mansalay ay nag-cheer para sa mga nakaitim. Si Maki ay napatingin na lang kay Ricky matapos iyon. Mukhang nagre-reserba ka ng lakas para sa huling mga quarter ng game sabi nga ni Romero sa isip, at pagkatapos noon ay bumuntong hininga na nga siya papunta sa kanilang bench. Hindi sila nagpansinan ni Mendez at pag upo niya sa bench ay makikita ang pagngiti niya nang hindi inaasahan. Mamaya pa pala tayo magso-showdown, sabi ni Maki sa sarili. At natapos nga ang unang quarter sa score na 28-26. Lamang ang Mansalay Black Knights.